Sa sunod-sunod na mga pangyayari sa mundo ng politika dito sa ating bansa, nakikita natin na very evident na tila nagiging Marcos versus Duterte na po ang mga kaganapan. Sabi nga po dito ng isang kilalang political analyst na si Prof. Richard Heydarian, ang sabi niya dito, in a bizarre twist of events, President Ferdinand Marcos Jr., the namesake son of a former dictator, has emerged as the greatest threat to the once powerful Duterte dynasty. Ayan. So nakikita natin na may dalawang napakalakas at napakamakapangyarihang political dynasty sa bansa natin. Ang tila nagbabanggaan. Ano po? Na dati, noong 2022, sila po yung magkakampi. Pero marami nagsasabi, mga political analysts at mga eksperto ang nagsasabi na tila sila na po ngayon ang magkalaban at nagbabanggaan. Sunod-sunod po yung nakikita nating balita patungkol kay Speaker Romualdez, patungkol kay VP Sara. Na tila silang dalawa po ang nagkakaroon ng maraming issue. Kilala naman natin si Speaker Martin na pinsan ng kasalukuyang Pangulo na si BBM. Although, nakikita ko si BBM tahimik sa mga issue, no? Pero, between VP Sara and Speaker Martin Romualdez, sobrang laki na po ng lamat. Tingnan po ninyo ang balitang ito. Ang sabi dyan, VP Duterte praises SMNI hosts Badoy Celis for defending our rights. Recognizing Badoy and Celis' contributions to the administration of her father, former President Rodrigo Duterte, specifically under NTF-ELCAC, Duterte hailed the two as symbols of standing for what is right. Ayan. Napakabigat po niyan. Bakit po yan mabigat, no? Bakit po napaka-seryoso nito, no? So, pinure, no, at suportado ni Inday Sara, si Celis at si Badoy. Bakit mabigat ito? Dahil si Celis at si Badoy ay ang mga numero unong kritiko na ngayon ng kasalukuyang administrasyon na pinsan ni Speaker Romualdez. At si Celis ang ginisa sa Congress o sa Kamara dahil sa pagkuda nito at pagpapakalat ito ng isang impormasyon na hindi verified or hindi totoo patungkol kay Speaker Martin Romualdez. Tapos maririnig mo ang Vice Presidente pinupure, no, at suportado si Celis at si Badoy. So anong mensahe ang pinapadala ng Vice Presidente sa kasalukuyang Speaker of the House? Matindi po, matinding mensahe. Na yung taong bumatikos sa'yo gamit ang disinformation ay suportado ng Vice Presidente. Pinuri niya, no? So yun po ay pagpapakita ng napakalaking lamat. Considering na napakaraming issues na nagdaan na balita natin involving the Vice President and the Speaker of the House. On the other hand, sunod-sunod din naman yung mga negatibong balita na naririnig natin patungkol kay VP Sara. Yun nga pong confidential fund. Congress naman po ang tumira doon, no? Nawalan or tinanggalan or hindi pinayagan na magkaroon ng confidential fund ang DepEd at ang OVP dahil sa pag-aaral at desisyon ng Congress, no? Sino nga ba ang Speaker of the House? Si Speaker Martin Romualdez. So, talaga nakikita natin na matindi po ang lamat. So, anong pwedeng maging resulta? Maaari nilang mapabayaan ng bansa dahil sa mga awayan nila sa politika, ang maaring mag-suffer ay tayong mga Pilipino. Kasunod nga po ng mga issue nyo, ano? Ito, may bago na naman pong negative news patungkol sa Vice Presidente. Ang sabi dyan, the Commission on Audit has flagged DepEd for failing to remit billions of pesos in employee deductions as the Supreme Court through issues raised in 3 petitions against the secret funds of Vice President Sara Duterte. Ayan. Unremitted DepEd funds flagged as SC Studies plea versus VP Duterte's expenses. Mabigat po yan. And prior to that, ito nga pong balitang House 6 probe on DepEd learning materials held hostage by Transpac. Ayan, House na naman. Congress na naman po ang gusto mag-probe ng patungkol dyan sa mga DepEd learning materials na iyan. So, although si BBM tahimik lang sa mga isyong ito, nakikita natin ng Congress is talagang Congress versus VP Sara. Yan po yung nangyayari, no? Sabi nga po dito ng isang supporter ng Unity na si Ryan Lingo, maganda nga itong labanan ngayon, Loyalista versus DDS. Excluded na talaga sa usapan ang Kakampings at si Lenny. May positive outcome din naman kahit papano. Sinagot siya ng isang Kakamping, sabi dito, mga TANGA versus mga BOBO. Hindi talaga kami kasali riyan. Ayun, medyo natusta at nasunog yung supporter ng Unity.
Masyado kasing confident at mayayabang mga pulahan no, itong mga taga-kabilang kubol. Ang yabang nila, pero tignan nyo naman yung nangyayari sa bansa. Pinagmalaki nila yung unity team, yung mga sinuportahan nilang politiko, nagbabangayan, at sandamakmak ang problema at lalong lumalala, no? Talamak ang problema ng bansa. May parating po na El Nino, panigurado, kasunod niyan ay food shortage at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Malamang sa malamang sa 2024 po natin maranasan yan. Imbes na yon ang kanilang tutukan at gawa ng solusyon, ito po ang kanilang pinagagawa. Bangayan, parinigan, puro politika. Yan po talaga ang problema kapag mga political dynasty ang namayagpag sa isang bansa, no? Kaya ako, never akong nagsisi na sinuportahan ko sa Atty. Leni dahil hindi siya part ng political dynasty at lalong-lalong hindi siya trapo, no? Hindi pang sariling political gain ang kanyang inuuna. Hindi niya ina-advance ang kanyang political interest dahil kahit natalo na siya, hindi siya bumabatikos sa mga taong nakalaban niya noong 2022. Hindi siya naglalabas ng statement, no? Para dungisan ang imahe or gawa ng negatibong imahe ang mga taong nakalaban niya or ang mga taong gumawa ng kung ano-ano para sirain siya, no? Hindi siya naglalabas ng statement at hindi siya gumagawa ng kung ano-ano para dagdagan, no, ang negatibong imahe ng mga taong nakalaban niya noong 2022. Bagkos, nagfo-focus siya sa public service through angat buhay, no? Kaya hindi talaga ako nagsisi na sinuportahan ko sa Atty. Leni. Hindi siya galing sa political dynasty at lalong-lalong hindi siya trapo, no? Tama nga yung sabi ni dating Senator Miriam Defensor Santiago na si Atty. Leni ay magsisik, no, ng public service. Yun po yung hahanapin niya, serbisyo publiko. At ginagawa naman po talaga niya. So yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video ito. Ano pong masasabi niyo dyan? Comment down below and don't forget to like the video. I'll see you again on my next video. Salamat po.